yung sa museo? Ha? Paano po tayo ano? Basta ang gobyerno yun na ano lang sila. Parang 10% ba o 30%. Okay na yun. Isa naman sa ikaw ay illegal. Ayan. Diba? Hindi naman may problema. Sila na rin bibili no? Sila na. Ayun nga yung Oo. pagsabihan. Oo. Pero pag yung aangkanin mo ng mga trabaho, Ay, hindi pwede. walang paglalagay. Basta makuwala ang mga pala. Oo. Ganyan naman yan inabang sa So, yun po. Kapag ka pinagkilog, napakalaking biyaya ng Panginoon sa gawain po. Hindi lang siguro gawain natin matutulungan ito. Lahat ng gawain matutulungan po. Siyempre, the glory of the Lord should be in the church by Christ Jesus. Dapat lagi nakasanction po sa gawain ng Panginoon. May lokal na iglesia. Subjeto. So yun po. At ang malaking biyaya ng Panginoon doon ay ang isang architect na kung ano, nawipisan ko. Pinansin namin doon. Siya po ay active na military. Siya ay nag-aaral ngayon, nag-schooling para maging general. Kailangan namin doon. Siya na nagsasabi, kailangan mag-legal na kami. Tama sa akin. Oo, may ano na siya. So yun po, at isang taga ron. Nawipisan ko rin. So sabi ko, wala nang tatrabaho doon, hindi ligtas. Bakit po sumpa kayo? Baka madamay kami dahil sa inyo. Lahat ng pagkagawa nito ng ganito ay mayroong spiritual natin. So, yun po, biyaya ng Panginoon. Wala na mga ano. Siyempre, may iwas ko. Kapag sabi ko nga, kapag naglagay niyan dyan, ay ang lakad ay, di ba, ito lang isang po ang atin. Bakit po? Dapat mas matalino tayo sa naglagay ng lasong pool. Pasuot ako ng PPE. Para kami mayroon doon, may positive ng COVID doon eh. PPE kami, nakabota, nakaguante, nakagloves. Kaya yung biyaya ng Panginoon kapag pinagkaloob yan, malaking biyaya. So kung kukuhanin ng yung natin nila, kukuhanin na sila ng museum, sila ng bahala doon. Basta yung nasa entrada lang ang kukuhanin natin doon. At yun, sabi ng pastor sa akin eh, hindi baka kapag ano naman matutuloy ng mga natin. Sabi ko, kasi kapag ko kapag pinagkaroon ng Panginoon ng 5 hektarya na lupa para sa simbahan. 5 hektarya para sa simbahan. Kasi rin cemetery tayo. Oo. Yung may mga bahay, yung mga saan. Tapos rin meron inaano ko dito sa may parking kanila, mga hektarya. Problema natin parking dito. Kapag biyaya ng Panginoon, nagkakaparking na tayo. Ang gagawin kasi gawain ng Panginoon. Pwede kung lugar na ito, matutulungan natin pastor, Bible school, ano. Gagawin natin parking sa Basta ako anong gagawin natin gusto dyan. Yan ang ano dyan. So, ako lang naman eh. Karing harap, pala pa sa mato. Oo, basta mabili. Pati yan. Basta yun po, salamat po sa Panginoon. Yung kanyang pag-iingan doon, wala naman punta. So, dalawa yung sana namin kukuhanin. Isa na ay hindi namin nakuha. Wala naman bako dahil kulang ko sa water pump. Tinamaan tayo ng bako na ganyan. Nabali tayo doon na may tinamaan na kami. Ito hindi na yung paggawa ng Diablo. Yung bako dumating doon. Nasa labas na ng bakod ng bahay. Hindi mandar, pareha rin puso. Sabi ko lang, bihira talaga ng Diablo kay Nama. So, may lang po. Sino po hanap niyo? Ay, sino ba? Sige. Sige po, tayo may mag-aaral ng salita po ng Diyos. Sige. Nabanggit kanina ni Brother Jose si Moses at si Noah. Sige tayo kay Noah. Tayo ay mag-aral sa Genesis chapter 6. So sabi nga ng verse 1, basahin po natin po ng salitan po ng mga kalit sa Panginoon. Verse 1, it came to pass, when the men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Verse 2, kayo kung bumasa. The sons of God saw the purpose of men, that they were fair, and they took them wives of all these.
And the Lord said, My spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants that were those days, and also after that, the sons of God came into the kingdom. They were children again, and the same And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Verse 1, verse number 7 po, sabay-sabay po natin basahin. Handa, basa. And the Lord said, I will destroy man, woman, and break them from the face of the earth, both man and beast, and living things, and fowls of the air, and everything I have made. Ayaw po maraming kakilang Diyos na nasa langit. Salamat po Panginoon sa iyo po mga salita. Tunay nga po Panginoon na walang ibang pinakamagandang naging karanasan po ng bawat isa ang kami makaranas po ng inyong biyaya po Panginoon. Salamat po sa iyo po mga salita. Narinig namin kayo ng umaga po Panginoon. Ang minsan po o Diyos ay amin pong inaabuso ang biyaya niyo po Panginoon. Pero salamat po o Diyos, ikaw ang Diyos na mga lawain. Kita niyo ang aming kahinaan. Bagaman po Panginoon sa araw-araw ng buhay ay kami nagdudulo po Panginoon. Pero salamat po Panginoon sapagkat ikaw ay mayroong biyaya po o Diyos na kami tinutulog mong palagi po Panginoon. Pagpalayan niyo nga po ito o Diyos sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede mo sinabi po ng verse number 8. Ito yung pinakamaganda. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So itong pong si Noah nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. So nais ko pong bigyan po ng pamagat ating mensahe po yung God is watching us. Ang Diyos ay laging nakabantay at nakatingin sa atin po. Binabantayan tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang ating bawat karanasan ng buhay na ito. Kaya kung ating pong titingnan po mga kapatid sa Panginoon, sa dinami-rami po ng mga balitang ating pong narinig sa buong Pilipinas, unang nagkaroon ng lindol ay itong Cebu City at itong Davao. Kung ating pong titingnan po mga kapatid sa Panginoon, walang istorya sa buhay na ito na hindi nalalaman ng Diyos. Tayo nalalaman natin ang bawat pangyayari sa ating pong bansa kapag tayo nanood ng balita. Pero kung wala niyan, hindi natin alam. At pala sa Davao ay lumindol na. Pero sa ilalim po ng silong ng langit mga kapatid sa Panginoon, ay wala po tayong may kukupli sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buong sangkatauhan. Kung ating po mababasa po mga kapatid sa Panginoon, mula sa una, sa pagdami ng tao, ay nakita na ng Diyos na walang ibang naging ginawa ang mga tao, kundi ang pagkakasala na lamang po mga kapatid sa Panginoon. Kaya, hindi natin maikukupli ang bawat nalalagutan ng hininga na ang Diyos ay nahuhuli sa kanila nung sila'y nabubuhay pa. Ako'y naniniwala po mga kapatid sa Panginoon, bawat nalalagutan ng hininga ay hindi po pumapayag ang Diyos na hindi sila nakarinig ng kanyang ebanghelyo. Hindi po pumapayag ang Panginoon na pagdating po ng judgment ay merong maisusurot po ang mga tao na sinasabi na nung ako'y nabubuhay, wala namang nangaral sa akin eh. Nung ako'y nabubuhay, wala namang pumunta sa amin eh. Alam ko po, sa biyaya ng Panginoon, sa bawat nalalagutan ng hininga, ay ang Diyos ay nagpapadala ng mga mangangaral. Sa social media, sasapin-sapin na po ang mga nangangaral po salita ng Diyos. Pero mga kapatid sa Panginoon, sa pagsama ng sanlibutan po mga kapatid sa Panginoon, ay ating pong makikita na ang Diyos ay nagbabantay po sa bawat isa po sa atin. Pero alam niyo po, sabi ho ng verse number 8, But Noah found grace in the eyes of the Lord. Ito yung pinakamagandang karanasan ng mananampalataya, na tayo po bilang isang naligtas, ay tayo pinakasumpong ng biyaya sa Panginoon. Ipinangaral kanina ng Brother Jess, na ang biyaya ng Panginoon ay napakasagana. Pero minsan ang mga mananampalataya po ay umaabuso sa biyaya ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 6, o ano ating gagawin? Tayo ba patuloy po sa pagkakasala upang ang biyaya ay magpanagana? Sabi na po si Pablo, huwag nawang mangyari.
Mga kapatid sa Panginoon, isang napakalaking biyaya sa buhay po ng isang tao. Ang una ay masumpungan niya ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo, alam ko, sinabi ko kanina, hindi po lingid sa lahat kung saan po naroon, ay pagpunta ko po doon, ang aming pinansyal doon ay architect. Pero sa biyaya po ng Diyos doon, sabi ko, ang sumasali mo rito ay dapat po hinaligtas. Bakit po? Baka kayo pagmulan ng aksidente. Mga minamahal sa Panginoon, sapagkat itong mga bagay na ito ay aking naibahagi sa Kanya. Una, ang Kanyang maranasan ang Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, aanhin ng tao makamtan niya ang buong sanlibutan, pero mapapahamak naman ang Kanyang kaluluwa. Mga minamahal sa Panginoon, isang bagay na dapat po natin mapansin, yung pinakamagandang biyayang masumpungan ng tao. Ito yung libreng kaligtasan natin kung nararanasan. Sapagkat kung walang kaligtasan tayong biyayang natanggap, siguro wala tayo sa hapon ito, mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay laging nakabantay po sa atin sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Sa ano man ang ating gagawin, laging mayroong panganib po, mga kapatid sa Panginoon. Pero mayroong biyaya ang Panginoon. O kahit saan ka magpunta, napakasimple man ang trabaho mo, napakadelikado man ang trabaho mo, pero mga kapatid sa Panginoon, ang pagbabantay ng Diyos ay hindi po natin matatawaran, mga kapatid. Sabi doon, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Kung ating pong titignan po, mga kapatid sa Panginoon, sabi ho ng Biblia sa verse number 6, and repented the Lord that He made man on the earth, and it grieved Him in His heart. Talagang nagkaroon ng kirot sa puso ang Panginoon. Bakit po? Hindi siya nagsisingilikan niya ang tao dahil sa pangyayari niyan, parang bumagsak ang balikat ng Panginoon na ang kanyang ginawa ay lumubog sa pagkakasala. Hindi parang, ay wala na lang, wasakin na lang natin. Pero bakit siya nagtira? Sapagkat ang itinitira ng Panginoon yung merong malapis na pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid sa Panginoon, nawa ay maging karasan po natin po, sapagkat bago pa po dumating po itong si Noah, bago pa dumating yung tinatawag na baha, alam niyo, pinakamatindi nun, hindi pa siya nakakakita ng ulan kahit kailan. Kaya sabi ho rito sa edad na 500 ni Noah, sa chapter 5, verse number 32, sabi doon, and Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. So sa kanyang edad na yan, wala pang ulang nakikita si Noah. Kaya sabi niya, Panginoon, babaha? Pagkabata man ito, 500 taon na hindi pa ako nakakita ng patak ng ulan, may ampong. Di ba po? Pero dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon po, mga kapatid, kung atin pong susumahin po sa kanyang buhay na ito, mga kapatid sa Panginoon, na kahit siya pinagtatawanan, tuloy pa rin ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Ang plaso na ginawa o pinigay ng Panginoon doon sa kanyang pamilya ay 120 years. Ganong katagal ho niyang inantay bago pa lang niya nakita at binuksan ng Panginoon ang lahat ng bukal sa lupa. Noon pa lang nila nakita ang malakas na pagpatak at pagbuhos ng ulan. Pero mga kapatid sa Panginoon, sa ganong sitwasyon ng buhay, anuman ang baha ng buhay po natin, huwag nating iwalang bahala ang ating patitiwala po sa Panginoon. O, di ba nagdaang linturan dito sa Mabini? 2017 ba yun? O, di ba? Malakas din. Halos 1 linggo yata ang lumilindol dito. Ang mga tao sa Mabini ay hindi na nakatira sa kanilang bahay. Ang iba doon ay naroon na sa kaparangan. Naglalagay na lamang ng kumot. Di ba? Okay, tanda ko pati yan eh, naglalagay ng kumot. Yeah? Kaya ano, parang medyo nahihiya ko mag-survey, kaya baka sa halip na sila yung maligtas, eh, kaya lang sila tumanggap dahil natakot sa lindol. Di ba? Pero bago doon, nakakapag-survey na kami doon. Pero mga kapatid sa Panginoon, kaya po, kung atin pong susumahin po mga kapatid sa Panginoon, yung pagbabantay ng Panginoon sa iyo, hanggang sa ikaw ay maligtas at makilala mo siya, hindi kanya pinatay. Yes. Oo.
kung ating pong titingnan, wala naman pong pinag-iba ang buhay pananampalataya noon, pati ngayon. Lahat ay merong kinamalayan ng Panginoon mula sa pag-alis ng bayan Israel patungo po sa lupang pangako. Lahat po yan naroon ang pagbabantay ng Panginoon sa kanila. Yeah? Hanggang sa pagtawid po nila doon sa tinatawag na Red Sea. Yeah? Nakakala nila hindi nila ito matatawid. Pero yung pagsama ng Panginoon sa kanilang paglalakbay sa gabi, naroon ang granisong apoy na tumatanglaw sa kanila. Naroon ang pagbabantay ng Panginoon. Sa kanilang paglalakbay na mainit, naroon ang granisong ulo. Yeah? Na kinukublihan sila. Naroon ang pagbabantay po ng Panginoon po. Kaya mga minamahal sa Panginoon, anuman ang karanasan nating buhay, ay alam ko, hindi ko alam ang iniisip ko ng bawat isa. Sa bawat ginagawa ng maraming mga manggagawa, anuman ang nagiging tingin at tanglaw ng bawat isa po sa bawat mga tumatayo sa likod ng pulpito, anuman ang mga nangyayaring istorya ng buhay, ay basta ako'y tuloy sa Panginoon. Anuman ang mangyari po. Biyayaan mo ng Panginoon o hindi, makuha ko man ang treasure o hindi, basta ako'y tuloy pa rin sa biyaya po ng Panginoon. Pero mas maganda, naroon ang biyaya ng Panginoon. Di ba? Bakit po? Malaking bagay po yun. Ano po? Yung mag-multiply po, yung kagaya ni Noah, sa pagsama ng Panginoon, hindi yung mga dumadami ay yung mga papunta sa impyerno, kundi dapat ang dumadami yung nakasumpong ng biyaya ng Panginoon. Amen. Yun ang pinakamaganda. Kaya ang bawat mga kapastoran, meron silang mga isinusulong na programa, multiplying the tent of the Lord. Di ba? The disciple of God. Yan ang kanilang mga tema sa bawat simbahan. Bakit po? Sapagkat ang pinakamagandang dumami sa mga kapatid sa Panginoon ay yung mga sumampalataya sa Panginoon bago man lang malagot ang neniga. Kahit ito yung naglindulan pa o magbagyuhan na. Maya-maya magtsunami na naman. Sabi doon sa Davao, yung ilog doon natuyo na. Diba? Ang dagat doon, umatras na. Diba? Diba? Ay sigurado ko ang pagbalik nun, kagaya sa Japan. Pero mga kapatid sa Panginoon, merong Diyos na naaawa naman. Diba? Kahit po nangyari po sa Davao yan, hindi naman pwedeng mangyari sa Mabini yan. Kung ganyan nangyari sa kanila, baka iba namang pagkakataon ang meron sa atin. Pero mga pinamahal sa Panginoon, bago dumating ang mga bagay na yan, ay mas magandang mag-multiply ang mga sangkatauhang may banal na pagkatapos sa Panginoon. Huwag po yung ang pagdami ay yung wickedness ng mga tao. Sana po mga kapatid sa Panginoon, sa bawat isa po sa atin, ay pagyamanin natin, ano man ang ating ginagawa at pinagkakabalahan, ay pagyamanin natin ang ating pananampalataya sa mga napakaganda ng mensahe kanina, yung biyaya ng Diyos. Bakit po? Sa lahat ng ating dispalanghadong buhay sa mundong ito, walang ibang umuunawa sa ating mga kapatid sa Panginoon kundi ang biyaya ng Diyos. Kaya dito mga minamahal, napakagandang iyong kabisaduhin at tingnan ang buhay nito si Noah. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Mga minamahal, ito yung pinakamagandang maging karanasan sa buhay natin ito. Yung nasumpungan natin ng Panginoon. Bakit po kapag nasumpungan natin, meron tayong maibabahagi sa tao sapagkat naranasan natin po ito. Alam niyo po mga pinakamaganda? Yung obedience po ng isang persona na nagngangalang Noah. Sa napakaraming sitwasyon ng buhay, mga kapatid sa Panginoon, yung pagsunod po natin po sa Panginoon, na kahit anumang sitwasyon ng buhay, naroon pa rin tayo sa Kanya. Mayroon tayong awitin po mga kapatid sa Panginoon, who is in the Lord's side. You know? Dapat makita ang pula sa itim o ang puti sa pula. Makita ang pagkakaiba ng dekolor sa puti. Diba? Kaya sabi ng Book of Malakay, sabi po doon, upang makilala nila ang naglilingkod at hindi naglilingkod sa Diyos. So meron pong pagkakaiba po mga kapatid sa Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang
dito ating pumapansin, ang whole chapter ng chapter 6 po mga kapatid sa Panginoon, ito po yung henerasyon ni Noah. Kaya po ating pong makikita po rito ay ang henerasyon ni Noah ay ito ang nagtuloy-tuloy ng sangkatawan hanggang sa kasalukuyan. Sapagkat siya po ang nakasumpong ng biyaya sa Panginoon. Kung walang Noah na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon, siguro inubos ng Diyos ang tao sa buong daigdig. Wala siyang mapagbibilinan ng pagtatayo ng arko. Wala siyang mapagbibilinan na kumuha siya ng mga pares-pares ng mga hayop na may sasakay doon sa Panabisaya, sa arka. Kahit naman ang mga anak ni Noah, mga dispalanghado pa rin, pero walang ibang umunawa dyan, kundi ang biyaya pa rin po ng Panginoon. Tayo po mga kapatid sa Panginoon, ay meron tayong kanya-kanyang kahinaan po. Aminin mo natin sa hindi. Bawat isa, bata matanda, may pinuwala, may kahinaan po yan. At huwag mo natin itanggay na tayo hindi nagkakamali araw-araw sa ating buhay. At ang lahat ng ito mga kapatid sa Panginoon, ang umunawa sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, kung atin pong babasahin ang chapter na ito, sabi doon sa verse 5, "And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." Puro kasamaan ang ginawa ng mga tao. Puro kabuktutan ang ginawa ng mga tao. Ay kahit naman sa kasalukuyan yun. Akala natin ang buhaya naroon lang sa Agusan River, pati sa Kongreso meron na rin. Yan ang Philippine crocodile. Pero minsan ang tao nagsusulo to, totoo naman talaga ang mga kasalanan. Pero kahit kasi sa simbahan, meron din gano'n. Ang atin nakikita yung korupsyon sa ahensya ng pamahalaan. Pero minsan mga mananampalataya, corrupt na rin. Bakit po? Ay, yung iba dyan, hindi nagbubuwis ng kanyang tithes. O ano tawag doon? Corruption din yun sa loob ng simbahan. Kaya mga minamahal sa Panginoon, kaya pinatay ng Panginoon sa sakit sa puso, sa atake sa puso, itong si Sapphira at si Ananias. Bakit po? Hindi nagsauli ng kanilang mako sa Panginoon. Kaya kapag tayo nangako mga kapatid sa Panginoon, ito yung mga tumutupad sapagkat yung mga tumupad na yan, kahit nawala, unawain ng Panginoon yun sapagkat gagawa pa rin ng paraan niya pagdating ng panahon. Hindi naman tayo papatayin ng Panginoon kung ating pambigay, tama? Unawain tayo ng Panginoon. Bakit? Baka sa isang buwan, may pera ka na. Hindi pa nga ako matupad mo. Di ba? Sabi nga nila, sa trabaho, mapahingahan din naman yan. Pagka wala, wala. Pero pagka mayroon na, ang biyaya ng Diyos na rumpay. Sa trabaho, bibigyan tayo ng Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, pinapantayan tayo ng Panginoon, maniwala po kayo mga kapatid. Kaya sabi ng pastor, sa alam kong ginagawa ito, ay, ako hindi ligtas at walang biyaya ng Diyos, matagal na akong patay. Ay, totoo naman. Pero ako talaga napakalaki ng pangarap ko pagdating ko sa gawain ng Panginoon. Dahil mula nung umpisa ko rito, ako maligtas, kita ko sitwasyon ko ng buhay, maglilingkod ko ng mga kapatiran dito. Lahat po rito, lahat mayroon sila naging ambag sa buhay ko, kaya mayroon lang akong pangako sa Panginoon na kapag ito'y binigay ng Diyos, walang ibang pagmamayari nito kundi ang gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito'y napakalaking biyaya po sa atin po. Lahat po ng ipinangarap po kanina ng umaga. Lahat po yan, mag-umpisa po yan kung gaano natin pinahalaga ng ating tagapagligtas. Ulitin ko, lahat po yan ay magpapasimula kung paano natin pinapahalaga ng Panginoon sa ating buhay. Ang ating buhay paglilingkod, magiging matapat na yan kung gaano natin pinahalaga ng Panginoon. Ang ating pagkakaloob, mapapahalagahan natin yan. Bakit po? Kung paano natin pinapahalaga ng ating pong Panginoon. Lahat ng mga ginagawa ng aktibidad sa iglesia ito, pagpatay ng proyekto, lahat ng yan magagawa natin kung paano natin pinapahalagaan ang ating pong Panginoon. Kaya mga minamahal sa Panginoon,
Walang bagay na hindi po, sabi ng buko, Ecclesiastes, wala tayong may tatago sa ilalim ng silong ng langit. Lahat kita ng Diyos. Sabi ng Biblia, walang pumapatak na maya na hindi nalaman ng Panginoon. Hindi natin kayang dagdagan ng ilang siko ng ating buhay. Tama po? Sa ating tinatawag na pag-aalala. Mag-aalala mo yun. Ay naalala mo, wala kang damit, wala kang wala ganito, wala kang gano'n. Ay hindi mo makakapagdagdag natin buhay yan. Pero mga kapatid sa Panginoon, asahan lang po natin po, walang ibang ating pwedeng takbuhan, kundi ang malapad at malabay na biyaya po ng ating pong Panginoon. Ang lahat na ito ay nasa Kanya lang. Lahat nating hihing, nasa Kanya lang. Lahat na ating pangarap, nasa Kanya lang. Mga kapatid sa Panginoon, isang araw ay hindi pa naman makasabi ng Panginoon. Magkakarinig kayo ng mga digmaan sa iba't ibang bansa. Diba? Maglilinggo lang sa iba't ibang paring ng daigdig. Pero sabi ng Panginoon, hindi pang bakas. Ha? Marami pang mga taong hindi naabot po ng ibang hilo ng Panginoon. Pag lahat yan napuntahan na, darating ng wakas. Mga kapatid sa Panginoon, nawa, ang gusto natin, lagi nakabantay. Tinitingnan po tayo palagi, ano man ang sitwasyon nating buhay, kahirapan, kawalan, kadukhaan, kita ng Diyos. Kaya, ang iglesia ko, gano'n man ho, kahirap. Hindi man tayo kasigyaman po ng iba. Pero walang pinakamagandang pagyamanin po natin ay ang biyaya po ng Panginoon na nasa atin po. Kaya po madalangin, salamat po Panginoon sa apong ito, sa iyong mga salita. Nawa po ang buhay niyo. Nawa po Panginoon, ay aming kapagyaman sa ating puso. Alam po na po Diyos, kita niyo po Panginoon ang istorya ng buhay. Walang iba nakakilala kundi ikaw po Panginoon. Nakina ka ma, hindi man ako Panginoon kasi tatas magsalita ng iba na mga ngaral. Pero salamat po Panginoon sapagat ikaw ang aking biyaya po Diyos. Kaya nawa po Panginoon, ang iglesia nito o Diyos, ang dalangin po sa iyo, samahan niyo po palagi ang aming pastor sa kanya pong adikain po Panginoon. Ay patuloy niyo po samahan po siya. Ilang leader po Panginoon, ang iyong brigade, ang Brother Jess, sa kanya po Panginoon panguna sa barangay. At nawa po Panginoon sa araw, kung paano siya pinagkatiwalaan sa umpisa Panginoon panguna, ay kayo po Panginoon ang papala sa pagpalaki pangmalawang panguna po Panginoon sa aming bayan. Dalayan ko po Diyos ang iglesia nito Panginoon, pagpapalayan niyo po Panginoon, maging po nakakatulong po ng muling puso, mga staff po Panginoon, mga miyembro, mga preachers, kayo po aagapan po Panginoon sa pinansyal na kalagayan, at higit sa lahat po Panginoon, saan po mga proyekto po Panginoon. Hindi po kami lahat mayroong pera, pero meron kami mayamang Diyos na nasa langit. Tulungan niyo kami Panginoon na ang proyekto ito po Panginoon ay maitayo namin ang aming monumento ng pananampalataya na makita po ng lahat ng tao po Panginoon na ang pinaglilingkuran ay buhay at totoo po Diyos. Makita po nila po Panginoon na aming pinapahalagaan po ang pagsulong po ng itong mga gawain o yung Ebanghelyo po Diyos sa lahat ng panig po Panginoon na aming pong bansa. Kaya po rin kayo Panginoon sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po! Amen.